Magandang gabi po sa ating lahat. Kantahin po natin ang Pusong Dalisay, paunang kanta natin sa gabing ito. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Kararagtay ko kabsat. Umasidog kami manon Apo Diyos, kin kay taday itong rabi. Awan ti mabalinan mi Apo, no di kami itad kanyan, dagito panagdayaw mi. Si kalang Apo Diyos ti may tagtag ay, may ingat nga to taday itong rabi, ugad. Dawat mi Apo Diyos nga, umay kay tinagbabatan mi, ti Santong Espiritu, Panginoong Diyos, ipariknam kada kami, ugad. Tapnon da ito yung ingkam arami doon, Apo Diyos, kat maka-agserbe nga, pakaidayawan paragsakam, Apo Diyos. Apo, si kami, umasidag kami, Apo Diyos, kinka, gaputa. Si kalang, O Lord, ti maidaydayaw, si kati may sa Apo Diyos, nga, ingkam pagserserbihan, isod gapuna, ugad, nga, ipariknam, Apo Diyos, kada kami, ti da itong rabi, ti Santong Espiritu, O Lord. Tapno, dagito yung arami doon may Apo Diyos, kat pakaidayawam laeng. Si kalang Apo Diyos ti may tagtagay, si kalang ti madadayaw mi. Gaputa, you deserve everything, Panginoong Diyos. Si kalang ugad iti amuming asidgan mi, iti amin, O Lord, nga pakarikutan mi, ti amin, O Diyos, nga pakarikutan mi, wano dagsanan mi, O Lord, gaputa ti problema, Apo Diyos, kan amin nga, adda nga marik nami, Lord God, kat awan ti mabalinan mi, nga sulbaran, no, awan ka, Apo Diyos, nga pangitalkan mi ti dagito, Hallelujah. Lord, si ka, Apo, ti agtultuloy nga, makikaadda kada kami, aging gana iti malpas da iti nga ramid mi, Apo Diyos, si kalang Lord ti maingat nga to. Dagitoy Apo tingkam dinawat tinagan ni Jesus. Amen.
Praise the Lord. Amen. Sa gabing ito, magandang gabi sa bawat isa. At alam ko na ang bawat isa ay nakahanda na sa ating panalangin sa ating Panginoon. Pero bago yan, makinig muna tayo ng maikling mensahe na mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Open your Bible in the book of 1 Chronicles chapter 4, verse 10. 1 Chronicles chapter 4, verse 10. Alam ko na napakinggan nyo na ito, na i-share ko na din ito sa inyo. At ito yung isang verse na isang gustong-gusto ko din na basahin. 1 Chronicles chapter 4, verse 10. Ganito po ang pagkasabi. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako, at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Dito po, makita po natin yung nagsabi nito, walang iba kundi si Jabez. Si Jabez po ay hindi pinalawak yung kanyang character dito. Actually, itong verse lang ito in verse 9 and 10. Dito lang na-record yung buhay ni Jabez. Pero yung verse 9, pinakilala niya dito na si Jabez ay isang marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. At ang pangalang Jabez ay ipinangalan sa kanya ng kanyang ina dahil sabi niya doon, ang meaning ng Jabez is born in pain. No. Makita po natin na nahirapan daw ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. In the Old Testament, kahit sa mga unang panahon, ay hindi sila basta-basta nagbibigay ng pangalan. Na hindi kagaya ngayon na timalagip mo nga nagan, dadya anak mo, sa anak mo ay yun lang papangalan mo. Pero po, dito po makita sa Old Testament, nakita po natin na may mga meaning talaga ang kanilang mga pangalan. At si Jabez, ang kanyang meaning ng pangalan is born in pain. At makita natin yung kanyang buhay na dito, na verse 9 and 10, makita po natin na kahit ganon ang meaning ng kanyang pangalan at talagang kinukutya pa din siya, tinitingnan na ganon ang buhay niya, ay makita natin si Jabez ay mas marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Ibig sabihin nito, si Jabez ay matuwid na tao at naglilingkod sa ating Panginoon. At dito, in verse 10, in verse 9, pinakilala na si Jabez. At ang verse 10, ito yung kanyang panalangin. No, ito din ang kanyang panalangin. Na ito din yung prayer ko sa pagkakataon na ito. Na verse 10, na sinabi niya na, Lord, bless me. Ngunit nalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako. Gusto ni Jabez na pagpalain siya ng ating Panginoon. So, makita pa lang natin sa karakter ni Jabez, marangal na tao, siya din ay nanalangin sa Diyos kay Yahweh at ipinapakita niya dito yung tiwala niya, yung tiwala niya sa ating Panginoong Diyos at ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi naman siya manalangin ng ganito kung wala siyang tiwala sa ating Panginoon. Kasi nga po, sa kanyang meaning ng kanyang pangalan pa lang ay makita natin na born in pain at yun ang tingin nila sa kanya. Kaya ang panalangin ni Jabez, ganito, Lord, bless me. Lord, pagpalain mo ako. Ito yung gusto ni Jabez, na kahit ganon ang tingin sa kanya, ng kanyang taong ng mga nakapaligid sa kanya, ay ito ang kanyang panalangin na Lord, bless me. Dito makita natin na sa lahat na ito ng aspeto ng kanyang buhay, physically, mentally, financially, gusto niya na makita ng tao na pinagpapala siya ng ating Panginoon. Ito yung unang panalangin niya, Lord, bless me, pagpalain mo ako. Pagpalain mo ako, at ito yung pangalawa, na sinabi niya, Lord, bless me, extend my territory. Palawakin po ninyo ang aking lupain. Hindi literal na sinabi niya na palawakin ninyo ang aking lupain,
ay yung halimbawa yung lupa niya ay 1 hektarya, gagawin ng Diyos na 10 hektarya, 20 hektarya. Di ba? Ito, panalangin dito ni Jabez, gusto niya na, Lord, pagpalain mo ako at i-extend mo ang aking territory. Kasi gusto ni Jabez na mapalawak pa ang kanyang impluwensya sa mga tao. Para makapaglingkod siya, para makita ng mga tao kung sino siya at hindi siya nabubuhay doon sa meaning ng kanyang pangalan. Kaya sinabi niya, Lord, bless me. At kapag bless mo ako, para ma-extend ko ang aking territory. Yung kanyang impluwensya sa tao. Hindi kagaya ngayon na malapit na marami nang tumatakbong mga kandidato na gusto nilang maglingkod, di ba? Lahat naman sila, ang plataforma nila, gusto nilang maglingkod, di ba? Gusto nilang maglingkod. At ito din, gusto din ni Jabez na maglingkod, makapaglingkod at ma-extend ang kanyang impluwensya sa tao. At ito yung gusto ni Jabez. At yung pangatlong prayer niya, hindi natin ito patagalin, alam nyo na ito, na sinabi niya na Lord bless me, extend my territory, and yung pangatlo is, samahan po ninyo ako. Yung sinabi niya na, una prayer niya, Lord bless me, para ma-extend ang aking territory, mas mapalawak ang aking influensya, at samahan ninyo ako. Si Jabez, nag-aas siya ng guidance ng ating Panginoon. Na habang nabubuhay siya di sa mundo, habang i-bless siya ng ating Panginoon, binibless siya ng ating Panginoon, habang ini-extend ng Diyos ang kanyang influensya, yung kanyang territory, ay gusto niya na kahit na gano'n ay i-guide pa rin siya ng ating Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang gagawin, sa kanyang mga balak. And pang-apat na kanyang prayer ay sabi niya, ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Ito na yung inaas natin niya, yung protection ng ating Panginoon. Protection sa gagawin ng Diyos ng diablo sa kanya, o gagawin ng diablo sa kanya, na physically, yung temptasyon, inaas niya yung protection ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Para makapamuhay siya ng marangal pa rin. Makapamuhay siya ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon at matuwid sa harapan ng mga tao. At ito yung gusto ni Jabez na sa kanyang prayer, na kahit ganun yung meaning ng kanyang pangalan at ganun yung tingin sa kanya, ay ito yung prayer niya, Lord bless me, pagpalain niyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako, at ingatan. Yun ang prayer ni Jabez. And sa bandang huli, na sinabi niya doon, nagrinad ng Panginoong Diyos ang kanyang prayer. Makita natin na si Jabez ay marangal na tao, matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos, at gusto niya na mga paglingkod sa kanyang pamilya, sa kanyang nasasakupan, ay yung desire niya na mga paglingkod ay grinad ng Diyos ang kanyang panalangin. At makita po natin yung pagtitiwala niya sa ating Panginoong Diyos. Makita po natin yung faith niya sa ating Panginoon, na kahit ganon ay andoon yung tiwala niya sa Diyos na ibibigay ng Diyos yung kanyang panalangin. Makita po natin, di ba? Sa unang prayer niya ay sa kanya mismo muna. Pinanalangin niya ang kanyang sarili, i-bless ang kanyang sarili para mas lumawak ang kanyang territory. Siyempre sa kanya muna mag-umpisa yung blessing, yung pagbabago, para mai-share niya, mas mapalawak niya sa iba, at nag-aas siya ng inaas niya sa ating Panginoon yung guidance at yung protection po niya. In application to us, mga kapatid, pwede natin ding i-apply ito sa ating mga buhay. Alam naman natin, sa buhay po natin, ay may mga kanya-kanyang pasakit din tayo sa buhay. At ito din yung alam kong gusto ninyong i-prayer sa ating Panginoon, na i-bless tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang financial, hindi lang physical, lalong-lalo dapat sa spiritual na buhay po natin. Kapag bless ng Diyos ang spiritual na buhay po natin, makita po natin yung pagbabago sa ating buhay.
Lahat mababago, kahit na yung mga material na blessing ay may bibigay sa atin. Hanggang sa yung buhay po natin ay nagniningning sa labas, sa loob ng church at dyan sa labas ng simbahan, ay makita natin yung impluensya natin na ito anak ng Diyos. Ito naglilingkod ng Diyos, ang bait-bait. Ito lingkod ng Diyos, ang sipag-sipag. Ito lingkod ng Diyos ay napakabuting tao. Doon makita po natin, yes, may palalawak pa natin yung territory natin, yung ministry po natin sa ating Panginoon. Magagamit natin ang ating buhay dito sa loob ng church hanggang dyan sa labas. At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ay i-ask na din natin na, Lord, i-guide mo ako habang lumalakad ako patungo sa iyo. Lord, i-guide mo ako sa paglilingkod ko sa iyo. Lahat po ng ating gagawin, lahat ng ating balak, kahit nasabihin natin na, Lord, para sa iyo ito, gagawin ko to. I-ask muna natin sa ating Panginoong Diyos yung kanyang guidance, yung kanyang tulong, para marating natin yung gusto natin sa buhay po natin at gusto nating marating sa pananampalataya natin at sa paglilingkod po natin. At yung protection ng ating Panginoong Diyos sa lahat po ng ating mga pinupuntahan, kahit na sa atake ng diablo sa atin, yung physical, yung mga sakit, yung mga temptasyon na hindi natin namamalayan, nais natin sa ating Panginoon yung protection ng ating Panginoon sa bawat isa. Nawa po, ito po yung maging prayer po natin, na kung gusto po natin na makapamuhay at makapag-ministry ng mas malawak, umpisan po natin ito sa buhay po natin. Hindi naman masama o hindi naman bawal na ipanalangin natin na i-bless ng Diyos yung buhay po natin. Kasi nga sabi ko nga, sa atin mismo mag-umpisa yung blessing. At kapag makita ng mga dyan sa paligid yung blessing, yung guidance, yung help ng Diyos sa buhay po natin, maipapasa natin yan sa ating mga kapatiran hanggang dyan sa labas. Nawa po ngayong gabi, ito yung prayer po natin. Ito yung laging prayer po natin. Yung guidance, yung protection, yung ministry na pinagalob sa atin ng ating Panginoon. Alam ko, bawat sa atin ay may kanya-kanya tayong mga ministry na pinagalob sa atin ng Panginoong Diyos. Na kung gusto natin ma-extend yung ministry po natin, ma-extend yung talent po natin, yes natin ito sa ating Panginoon. At ang Diyos, hindi ka naman niya bibiguin na, anak, dyan ka lang. Hindi naman gano'n ng Diyos. Na kung nakita ng Diyos yung buhay mo na willing ka na magpagamit sa Kanya, willing kang gamitin ang buhay mo para sa kanyang kapurihan, kanyang kaluwalhatian, i-bless ka ng Diyos. Tutulungan Kanya para maigamit mo ang iyong buhay sa Kanyang gawain, sa Kanyang ministry. At i-bless niya yung buhay po natin. Kaya ngayong gabi, ito po yung reminders about sa buhay po ni Jabez. Sabi ko nga, ito yung isang prayer ko din sa ating Panginoon. Ito yung prayer ko. Ito yung character din na sa Bible na gustong-gusto ko sa buhay ni Jabez. Yung prayer ni Jabez. Talagang sinik niya ang Panginoong Diyos, yung paglilingkod niya sa ating Panginoon ay talagang inisip po niya. At inisip niya na hindi niya yun magagawa kung wala yung guidance, yung protection ng ating Panginoon sa Kanya. Na maganoon din po tayo. Wala tayong magagawa kung wala ang tulong, yung guidance, yung protection ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kaya ngayong gabi, ask natin na, Lord, i-bless mo ako sa lahat ang aspeto ng aking buhay para ma-extend ko ang aking territory, ang aking ministry, ang aking paglilingkod sa iyo. Lord, i-guide mo ako sa lahat po ng aking mga balak, sa lahat po ng aking mga gagawin. Lord, protektahan mo ako sa aking mga ginagawa, sa atake ng diablo sa akin. Ito ay prayer po sa ating personal na buhay. At pwede din natin i-expand din ito sa mga kapatiran po natin. Lord, i-bless mo din sa ganito. Protektahan mo din, tulungan mo din. Yun po ang gawin po natin. Na ito po yung paalala na sa atin. Na ito din yung prayer ko talaga. Na Lord, i-bless mo ako. Lord, extend mo ang aking territory. Lord, i-guide mo ako. Lord, protektahan mo ako. Para sa lahat po ng ating mga balak, managtatagumpay po tayo dahil alam natin na sasamahan tayo ng ating Panginoon. At ito po ay paalala, reminds about na
ah, maging katulad tayo ni Jabez, na hindi lamang tayo basta-basta nanalangin. Dapat yung buong puso tayong nanalangin, yung may tiwala tayo sa ating Panginoon, na kahit na minamalit tayo ng mga ibang mga tao, kahit na gano'n ang tingin nila sa atin, ay mamuhay tayo ng may pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Yun po yung maikling mensahe na gusto kong iparating sa bawat isa sa buhay po ni Jabez. At sa pagkakataon na ito, pupunta po tayo sa lugar kung saan po tayo manalangin. Manalangin po tayo sa ating Panginoon Diyos at sabihin po natin yung mga gusto po natin sa buhay natin, sa buhay ng pamilya po natin, sa mga kapatiran po natin, sa mga kaibigan po natin. At ang Diyos ay papakinggan niya ang ating mga panalangin at alam ko na ipagkakalob niya ito sa bawat isa sa atin.
Ayan, sa pagkakataon na ito, punta tayo po sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? At sama-sama nating idulog sa harapan ng ating Panginoon. Ayan, kapsat. Yan. Yan, pag-pray po natin si Vincent, Tyrone, Sister Noemi, si Angel, healing, yan, healing sa kanila. Patuloy natin silang idulog sa harapan ng ating Panginoon. Dahil alam natin na walang imposible sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Meron pa po ba? Yan, praise the Lord. Amok ang nasungbatan na karalag tayo kapsat. Ayan, sa ating panalangin, bago tayo pumunta, hiling ko na tumayo po muna tayong lahat at ibigay muna natin ng ating handog, ating kalab sa ating Panginoon. Si Sir Mary Lee. Anong papanalangin sa kanya? Yan, healing din kay Sister Mary Lee. Yan, awitin natin yung awiting tayo magbigay at bigay po natin ito ng buong puso sa harapan ng ating Panginoon. Yan. Para sa Panginoon, tayo ay magbigay. Para sa Panginoon, purihin ang Diyos. Pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa dakila sa oras pong ito, pinupuri at sinasamba ka po namin at patuloy, Panginoon, na kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. At sa pagkakataon nito, Panginoong Diyos, lahat po kami na nandiyan rito, kasama sa mga nanonood online, Panginoong Diyos, ay sama-sama na manalangin sa iyong harapan, Panginoong Diyos, at tinataas po namin, Panginoon, yung mga taong nangangailangan po ng aming mga panalangin. Itinataas po namin si Sister Mary Lee sa iyong harapan, Sister Angel, Panginoon, si Sister Noemi, si Brother Tyrone, si Brother Vincent sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Sila po, Panginoong Diyos, sa oras pong ito ay may karamdaman. Nakita mo po ang kanilang sitwasyon sa oras pong ito, Panginoong Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, na extend mo po ang kamay mo sa kanila, nahipuin mo po ang kanilang mga physical na katawan, Panginoong Diyos, na iparanas mo po, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, ang dalangin po namin sa oras pong ito, na sila po yung pagalingin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, alam po namin, Panginoong Diyos, na ang gawa ng diablo ay mawawasak sa kanilang mga physical na katawan at gagaling po sila dahil sa iyong banal na pangalan, Panginoon. At sa oras pong ito, Panginoon, salamat sa kagalingan ng iyong ipagkakalob sa kanila. Hindi lamang sila, Panginoong Diyos, kung meron pa man miyembro, Panginoon, sa iglesyang ito na may karamdaman, Panginoon, o miyembro po ng aming pamilya na may sakit, sila din, Panginoong Diyos, ay iparanas mo sa kanila ang iyong kapangyarihan ng kagalingan, Panginoon. At kung saan man sila ngayon, Panginoon, ay hipuin po sila na yung pagpalang kamay at maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong gagawad na kagalingan sa kanila. Alam po namin, Panginoong Diyos, na sa oras pong ito ay gagaling, Panginoon, ang kanilang mga physical na katawan. At tinatas din po namin, Panginoon, ang bawat miyembro sa church na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, na miyembro po, Panginoon, ng aming simbahan. Ang dalangin po namin, Panginoon, na i-bless mo po ang kanilang mga buhay, financially, materially, physically, emotionally, Panginoong Diyos. Lord, i-bless mo po, Panginoon, at patuloy na maranasan po nila ang pagpapala nagmumula sa iyo. Sa spiritual na buhay po namin, Panginoon, lalo mong i-bless upang kami, Panginoong Diyos, ay makapamuhay ng matuwid sa iyong harapan at patuloy, Panginoong Diyos, na makapaglilingkod po kami ng buong puso sa iyo, Panginoon. Sa spiritual naming pamumuhay, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na lumakad ayon sa iyong kalooban, lumakad ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon, na sa bawat salita mo na siya napapakinggan po namin, sa bawat salita mo na siya nababasa po namin, Panginoon, ay mai-apply po namin ito sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoong Diyos, ibigyan mo po kami, Panginoon, ng kasipagan na magbasa ng mga salita, kasipagan na manalangin sa iyong harapan, Panginoong Diyos, dahil ito po yung tungkulin po namin upang mas
lumawak pa ang pagkakaalam po namin sa iyo at upang mas mailapit po namin ang aming pakipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na sa bawat araw po naming buhay ay maalala po naming magbasa at manalangin sa iyo, Panginoon, at magkaroon ng devotion sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mong pagpalain ang bawat anak mo sa lugar na ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang manguna sa amin, mag-lead sa amin sa iyong kagustuhan, sa iyong kalooban, at protektahan mo po ang bawat isa sa amin mula sa gawa ng diablo, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoong Diyos, na ikaw po ang patuloy na maranasan po namin. Proteksyon, Panginoong Diyos, ang patuloy na iparanas sa bawat isa, at patuloy, Panginoong Diyos, na malaya po kaming makakakilos na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na gustong-gusto ng kaaway na kami ay atakihin, Panginoong Diyos. At alam din po namin, Panginoon, nandyan ka sa amin, na siyang sumasama sa amin, na siyang nagproprotekta sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy mong gagawin sa aming mga buhay. Alam po namin na hindi ka patapos, Panginoong Diyos. Alam po namin na malaki pa, Panginoong Diyos, ang gagawin mo sa aming mga buhay. At patuloy na gagamitin mo pa ang buhay po namin sa loob ng church na ito hanggang dyan sa labas, Panginoon. Lord, patuloy mong extend, Panginoon Diyos, ang aming territory. Patuloy, Panginoon Diyos, na bawat ministry yung pinagkaloob sa bawat isa ay patuloy na magampanan po namin. At patuloy, Panginoon Diyos, na mas mapalawak po namin ang aming gagawin, ang aming mga ministry ay ang aming gagawin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy, Panginoon Diyos, na pagkatawag sa amin. Salamat sa pagliligtas mo, Panginoon. At patuloy mong gawin daluyang pagpapala sa bawat taong nakakasalamuha, sa bawat nakakasap po namin, Panginoong Diyos. Lord, patuloy, Panginoon, na manguna ka sa aming mga buhay. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang mga leaders na siyang nag-lead po sa amin. Ang mga deacons, Panginoong Diyos, patuloy mong pagpalain din sila. Patuloy, Panginoong Diyos, na gamitin mo sila sa church na ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na i-bless mo po ang lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na sa bawat ministry na iniatang mo sa bawat isa, Panginoon Diyos, ay tulungan mo po ang bawat isa na magampanan po ito namin, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, na ipakita ang kayong kapangyarihan sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At sa mga pastors po namin, Panginoon, kay Pastor Grace, kay Pastor Pader, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, ay patuloy mo din silang pagpalain, patuloy na protektahan, patuloy na pagalingin sa kanilang makaramdaman, patuloy, Panginoong Diyos, na palakasin po sila, patuloy, Panginoong Diyos, na gamitin mo po sila sa iyong ministry, Panginoon, sa mga ministry na yung ipinagkalob sa kanila, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na i-anoint mo po sila, patuloy, Panginoong Diyos, na i-guide mo po sila, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na maranasan po nila, Panginoon. Lord, anuman, Panginoon, ang kanilang mga panalangin sa iyo, Lord, i-grant mo po ito, sagutin mo po ito, Panginoong Diyos, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga personal na buhay, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sila po yung tutulungan, pagpapalain at sasagutin sa kanilang mga panalangin. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat paggamit mo sa kanila ay lalakas po ang aming spiritual na buhay at may mga taong maliligtas, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay. Alam po namin, Panginoon Diyos, sa iyo sila po yung lingkod mo, ay patuloy mo silang tutulungan at pagpapalain, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoon Diyos, yung mga church activities po namin, Panginoon, sa church na ito. Mga Bible studies, Panginoon, dawn watch, prayer meeting, Sunday service, Panginoong Diyos, aming pag-aaral sa mga salita, family devotion, Bible studies, Panginoon. Lord, sa bawat pagtipon po namin, ikaw siyang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan. Patuloy kang mangusap sa pamagitan ng iyong mga lingkod, sa iyong mga salita, Panginoon, sa siyang naipapahayag po nila. Sa bawat salita mong napapakinggan po namin, Panginoon, sa mga salita mong nababasa po ng bawat isa, sa bawat pagtitipon po namin, patuloy kang manguna. Patuloy na iparanas mo po yung Espiritu sa amin, at patuloy mo po, Panginoong Diyos, na i-bless mo po ang bawat gagawin po namin. At nawa, Panginoong Diyos, na sa bawat gagawin po namin yan, Panginoon, ay nakandang aming mga puso, ang aming mga buhay, upang ang aming mga papuri ay makarating sa iyong banal na harapan, Panginoong Diyos. Patuloy mo pagpalayan ang bawat pagtitipon po namin ito, Panginoon, at patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan ka po namin sa bawat pagtitipon na yan, Panginoon. At sa mga Bible studies, Panginoong Diyos, sa mga outreaches po namin, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang mga taong ginagamit mo diyan, Panginoong Diyos, sa mga ministry na iyan, Panginoon. Ipakita mo po, Panginoong Diyos, sa kanila, Panginoon, sa paggamit mo sa kanila, yung pagpapala, Panginoong Diyos, na sa bawat paggamit mo sa kanila ay patuloy nilang maranasan ang pagpapala, Panginoon. At gawin mo din silang daluyan ng pagpapala sa mga taong
madadatnan nila doon, Panginoon. At sa mga taong atin, Panginoong Diyos, sa mga atin doon, Panginoon, patuloy ka nilang maranasan, patuloy na maranasan po nilang kaligtasan, at patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap pa ka sa kanila, Panginoon. Sa pagtitipon na iyan, Panginoong Diyos, alam po namin na hindi po sayang, Panginoong Diyos, ang bawat pagod po namin, dahil alam po namin na meron kang gagawin sa mga paggawain na iyan, Panginoon. At alam po namin, Panginoong Diyos, na sa bawat taong na makakarinig yung mga salita, alam po namin, Panginoon, na may gagawin ka po sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa mga kapatiran po namin, o miyembro po ng aming pamilya na wala sa amin, na sa ibang lugar, na sa ibang bansa, nagtatrabaho, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kahit malayo man sila sa amin, hindi po malayo ang panalangin po namin, Panginoon, patungo sa kanila. Ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ikaw din ang patuloy na magbigay ng protection, guidance, kalakasan sa kanila, Panginoong Diyos. At wag mo pong hayaan, Panginoong Diyos, na manlamig ang kanilang pananampalataya, na kahit na malayo sila sa amin, Panginoon, Lord, patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap ka sa kanila, patuloy, Panginoong Diyos, na manguna ka sa kanilang mga buhay, na nawa, Panginoong Diyos, lagi mong i-remind sa kanila na andyan ka lagi, na siyang yumayakap sa kanila, Panginoong Diyos. Dumating man yung panahon na sila po'y nalulungkot, Panginoong Diyos, sakapin mo po sila ng iyong presensya, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila, Panginoong Diyos, tulungan mo po, Panginoon, sila sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Panginoong Diyos. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa gabing ito na ipinagkalab sa bawat isa, sa mga taong ipinanalangin po namin, sa mga taong idinulog po namin sa iyong harapan, Panginoon. Salamat dahil alam po namin na sinagot mo po ang panalangin po namin patungo sa kanila, Panginoon. Kahit na sa mga personal na panalangin po namin sa iyo, Panginoong Diyos, alam po namin na pinakinggan mo po ito, Panginoong Diyos, at sasagutin mo po kagaya po ng ginawa mo sa prayer ni Jabez, Panginoon. Salamat sa iyo sa gabing ito. Salamat sa iyong gagawin, Panginoon, sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoong Diyos, na marami pang himala ang mararanasan po namin. Alam po namin na patuloy ka naming mararanasan sa bawat araw pang mga darating, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito hanggang sa aming pamamahinga mamaya, Panginoon. Patuloy bigyan mo po kami ng kapahingahan. At sa mga offering na siyang nalikom, Panginoon Diyos, patuloy din po namin tinataas sa iyong harapan. Ang dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ito, na magagamit po si kalalawak na iyong gawain, at patuloy mong pagpalain ang buhay at pamilya ng nagbigay at bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kapag binigyan mo kami ng pagpapala, ibibigay po namin ito sa iyo, ibabalik po namin ito sa iyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa gabing ito, salamat sa aming mga panalangin, salamat sa kasagutan nito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.